Okay guys, no? So let us now proceed to another example sa topic nating resultant of force systems as well as moment of a force. So basahin ko lang yung problem statement. So a parallel force system acts on the lever shown. So ito yung lever natin. So ang gagawin natin dito is for us to be able to determine the magnitude as well as position of the resultant. So, start tayo ng solving natin. Ito, ganda, no? So, since ang pinapahanap sa atin is yung resultant, list down muna natin yung formula ng resultant. Resultant is square root ng summation forces of x square plus summation forces of y square. So, gagamitin lamang natin yung formula na ito technically kung ang resultant natin is actually inclined. So, paano natin masabi inclined? Kasi meron siyang x. Kasi nga, meron tayong x as well as y component ng force. So, kung i-assess natin yung current configuration natin, makikita natin na walang x component force. Rather, ang makikita lamang natin dito is y components ng forces. So, technically, i-modify natin yung formula according to what is actually given. So, yung formula natin then becomes what? So, tatanggalin natin to. So, basically, ang mangyari is magkakancel out to. So, ang mangyari dito sa formula natin, you have R is equivalent to square root ng summation forces of y square. So, essentially, pag sinabi nating square root tas power of 2, so magkakancel out siya. So in the end, ang maging formula natin resultant is you have summation forces of y lamang. So with summation forces of x is equivalent to 0. So technically, kung titignan natin kasi yung figure, we have here a 30-pound na load, 60-pound na load, 20-pound na load, saka 40-pound na load, all forces or loads are considered to be vertical. So meaning, kung kukuhanin natin yung single force that represent this 1, 2, 3, and then 4 vertical forces, it also follows na yung resultant natin is to be resolved by a summation forces of y. So ayan. So yun yung gawin natin. So summation forces vertical, all forces going up considered to be positive. So, unahin muna natin yung positive. So, in this case, you have 20. So, positive 20. Positive 20. And then, sunod na natin yung 30. So, 30 going down, you have negative. Then, another load going down. So, technically, you have here negative 60. Then last one, you have another downward component force measuring 40 pounds. So titingnan natin, negative 30 minus 60. Yeah, so far you have negative 90 minus 40. You have a total of negative 130. So kung ika-count na natin yung positive 20, it follows na ang makukuha nating summation forces of y. Summation forces of y natin is basically equivalent to negative 110 pounds. And again, pwede na nating i-disregard yung negative sign convention. It only suggests yung direction of force natin. So again, in terms of direction, dalawa na yung possible direction. So in terms of the vertical, pag going up, labeled as positive. Pagka naman going down, it is labeled as negative. So meaning, yung representation natin ng single force that may represent this 1, you have 2, you have 3, and then you have 4 forces is actually 110 pounds going down. So, solve lang natin. So, you have 110 pounds na load or resultant force which is going down. So, ito yung tinutukoy nating summation forces of y. And then, kung titignan natin sa formula natin, na yung summation forces na vertical natin is considered to be the value of the resultant. So, ayan. So, nakuha na natin yung resultant force natin which is at the value of 110 pounds going down. Now, to properly locate
yung direction ng resultant natin dito sa tinutukoy nating lever shown, titingnan natin yung corresponding force. So, all 1, 2, 3, and then 4 forces, kung titingnan natin, nasa loob siya ng lever. So, kung i-assess natin yung configuration, it follows na kung yung 4 na loads natin ay nasa loob at papalitan natin siya ng single force, which is what we call the resultant, it also follows na yung resultant natin is to be located somewhere inside dito sa tinutukoy nating lever. So, ayan. So, yun nga ang goal natin. Hahanapin natin yung corresponding yung corresponding location niya o position. So, to do this, ang gagawin natin is gagamitan natin siya ng moment summation. Kasi sa moment summation, you have force multiplied by perpendicular distance. So, the only way para makuha lang natin yung corresponding location na tinutukoy nating resultant is via moment summation. So, titignan natin yung corresponding configuration. Ito siya, no? Tingnan natin corresponding configuration. Meron tayong location at A, location ng 30, location ng 60, location ng 20, as well as location ng 40. So, you have 1, you have 2, you have 3, you have 4, the last one, you have 5. So, 5 available locations kung saan pwede tayo mag-generate na tinutukoy nating moment summation. So, unahin muna natin yung moment summation dito sa location natin, which is at A. So, tingnan natin. So, moment summation at A, all forces going the clockwise direction is considered to be positive. So, tingnan natin. Consider natin yung tinutukoy natin 30-pound na load. So, consider natin siya. So, basically, tingnan natin, no? So, mangyari, dito tayo kukuha ng pivot. So, since ito, yung direction of force natin is along the direction ng turning motion or along, basically, ang sign convention ng 30 natin is set to be positive. So, you have here positive 30. Once again, pag sinabi nating moment summation, it is considered to be the product between force as well as perpendicular distance. So, ulitin ko ulit. So, moment is described as the product between force as well as perpendicular distance. Now, so far, kung titingnan natin, ang naka-list down lamang dito is technically force. So, kulang pa tayo ng tinutukoy nating perpendicular distance. So, kung babasahin natin corresponding configuration, lumalabas na yung perpendicular distance natin dito is equivalent to 2 feet. So, 30 multiplied by 2. So, next one naman is itong 60. So, kung iikot tayo, again, yung direction ng 60-pound na load with respect dito sa direction ng turning motion natin is set to be along. So, pag sinabi natin along, ang sign convention niya is, again, positive. So, positive 60. Then, kung babasahin natin corresponding perpendicular distance, magmula dito hanggang dito. So, it follows na meron kayong 3 as well as 2. So perpendicular distance niya is you have 5. So, perpendicular distance ng 60 magmula dito sa location at A is said to be 5. So, okay na tayo sa 60. So, next one is yung tinutukoy natin 20. So, kung titingnan natin ngayon yung direction ng turning motion with respect to sa direction ng 20-pound na load. So, since nagsalubong sila, ang corresponding sign convention natin dito, hindi na siya positive, rather negative. So, negative 20. So, negative 20. Again, moment is described as force multiplied by perpendicular distance. So, magmula dito hanggang dito. So, you have here 2 plus 3, you have 5. So, plus 2, you have a total of 7. So, 7 na siya. So, 7. 7. Then, last one is yung direction ng 40-pound na load. So, again, kung titignan natin, since yung direction ng turning motion natin is along sa direction ng 40-pound na load, ang corresponding sign convention niya is positive 40.
So, sulit natin. Positive 40. Again, moment is described as force multiplied by perpendicular distance. So, magmula dito, you have 4 plus 2, you have 6 plus 3, you have 9 plus 2 once again, you have 11. Yan. So, titingnan natin dito, no? So, titingnan natin if yung corresponding forces has this ability to rotate about a given axis. It also follows na yung corresponding moment of it also follows na yung resultant force natin for this 1, 2, 3, and then 4 forces natin also has this ability to also rotate. So, titingnan natin, lumalabas ngayon, you have here moment ng resultant magmula sa A. Yan. So, simplify natin yan. So, simplify natin corresponding value. So, pag sinimplify natin yan, ito, lumalabas na yung corresponding value natin is you have positive 660 feet-pound of force. So, yan. So, again, moment is described as force multiplied by perpendicular distance. So, ang gagawin natin dito is yung force na to, papalitan natin siya na tinutukoy nating resultant. So, magiging resultant siya. So, again, dito sa may pinaka-right side, makikita natin yung mga available forces. And then, dito sa may left side naman, dito natin makikita yung tinutukoy nating side ng resultant. So, moment na resultant is described as resultant force multiplied by perpendicular distance magmula sa A. So, ang resultant force natin, by the way, is you have 110 pounds. So, hindi na natin consider itong negative sign convention. Again, for direction purposes lamang siya. So, sulit natin na yung R natin dito, has a magnitude of 110 pounds. So, 110 pounds. And then, perpendicular distance magmula sa A, you have 660 feet-pound of force. Ayan. So, kung titignan natin ito, lumalabas na yung sign convention natin dito is you have positive 660 feet-pounds, no? Then, dito sa kabilang side, dapat siya also is said to be positive. Bakit? Kasi nga, lumalabas na yung 1, 2, 3, 4 ng force natin nasa loob ng tinutukoy nating lever. So, kung sisimplify natin yung figure, kung saan papakita lang natin yung resultant ng 4 na forces ito, basically, makikita din natin yung resultant natin somewhere inside dito sa tinutukoy nating lever. Yan. So, lumalabas, in-anticipate natin na resultant force is basically nasa loob. So, pagka nag-rotate siya, ang corresponding sign convention niya should also be positive. So, lumalabas ngayon, positive siya. Yan. So, in this case, lumalabas na yung perpendicular distance magmula sa A, you have 660 feet-pounds all over 110 pounds. So, basically, magka-cancel out yung corresponding unit ng pounds. So, lumalabas na yung perpendicular distance magmula sa A measures 6 feet. So, 6 feet ang perpendicular distance ng resultant natin magmula dito sa location at A. Ayan. So, kung ipa-plot natin siya, titingnan natin, lumalabas. Basahin natin, no? So, you have here 2, you have 3, so far you have 5. So, ito, hanggang dito, you have 2. So, hatiin natin siya. So, lumalabas, makikita natin yung resultant natin dito sa pagitan ng 60 as well as 20. So, ito ngayon yung resultant natin. So, yan. So, yan. Ang resultant natin is equivalent to 110 pounds. And then, ang perpendicular distance niya magmula dito measures 6 feet. Ayan. Now, to check kung tama ba o mali gawa natin, ang gagawin natin dito is ganito.
So, kuha lang muna ako ng image para magamit natin maayos. So, lagyan lang natin ng figure. So, sa home tayo. Insert. Ayan. So, ayan o. So, check lang natin na tama lamang na yung perpendicular distance na resultant natin magmula dito sa may A measures 6 feet. So, tingnan natin. So, again, ang gagawin natin dito is lagyan lang natin dito resultant. So, ang resultant natin was found to be dito. Yan. So, ang value niya is you have R. R is equivalent to 110 pounds. Yan. Tapos, dapat ang distance niya, pag sinukat, magmula dito sa position at A measures 6 feet. So, yan. Now, to prove kung tama yung sagot natin or mali is ang gagawin natin dito, gagamitin pa natin yung ibang possible locations kung saan tayo pwede mag-take ng moment summation. So, ano na yun? So, meron tayong location ng 30, meron tayong location ng 60, meron tayong location ng 20, and then meron tayong location ng 40. So, lumalabas na na-exhaust na natin o nagamit na natin location at A, which is basically ito. So, ang gawin natin dito is for us to try to take moment summation dito sa location ng 30 pound na load. Ayan. So, magte-take tayo moment summation. So, lagay natin moment summation. Moment summation doon sa location ng 30 pound na load. All forces going in the clockwise direction considered to be positive. So again, bilangin natin corresponding forces para mag-aware tayo kung ilan ba yung lalabas sa ating moment summation dito sa may 30 pound na load. So which is ito. Ayan. So tingnan natin. So far, lumalabas, you have 1, you have 2, you have 3, and then you have 4. So apat yung available force. So again, sa description natin ng moment, which is ito, a moment is described as the product between force multiplied by perpendicular distance. So basically, you have 1, 2, 3, tapos 4. So lalabas ba yung apat na forces na to doon sa moment summation natin, doon sa location ng 30 pound na load. So again, since tayo magtitake ng moment summation sa may location ng 30 pound na load, basically mawawala itong 30 pound na load. Bakit? Kasi yung perpendicular distance niya magmula sa kanya is set to be 0. So since ang distance niya is 0, basically magka-cancel out yung moment summation. So in this case, titingnan natin, you have 1, you have 2, and then you have 3. Tatlo na lamang yung available forces na pwede nating ma-consider. Supposedly tayo magtitik ng moment summation sa may location ng 30 pound na load. So gawin na natin. So dahil umikot tayo dito sa 30 pound na load, ang sign convention ng 60 natin is said to be positive. Kasi in direction ng turning motion as indicated by the blue color is along doon sa direction ng 60 pound na load. So in this case, you have positive 60 multiplied by, gano'n ba kalayo? Magmula dito, ang distance natin is you have 3. So 60 multiplied by 3. So okay na yan. So next one is, consider natin itong 20 pound na load. So ikot tayo dito. So since yung direction ng turning motion natin is opposite sa direction ng 20 pound na load, ang corresponding sign convention natin hindi na positive, rather negative. So negative 20. Then yung layo nito, papunta dito, you have 2 plus 3. So you have here 5. So ayan, 5. Then, last one is itong 40 pound na load.
So, titingnan natin, since yung direction ng turning motion natin is along doon sa direction ng 40 pound na load, ang corresponding sign convention niya is said to be positive. So, positive 40. So, positive 40 multiply by ito hanggang ito. So, you have 4 plus 2 plus 3. You have a total of 9 as the perpendicular distance. Ayan. So, again, yung makita nating equation dito sa may pinaka right side, ang tawag natin dito is moment of the individual forces. Whereas dito sa may pinaka left side naman, ang makikita natin dito is yung tinutukoy nating moment ng resultant magmula doon sa may 30 pound na load. Yan. So, kung titignan natin, pag simplify yan, ang value niya is you have positive 440 pounds. Yan. Then, kung titignan natin yung side na to, lumalabas na moment na resultant. So, you have the resultant value. So, resultant value natin dito, basically, is you have 110 pounds. So, susulat ko ngayon yung 110 pounds na yan. So, 110 pounds. And then, perpendicular distance magmula sa 30 pound na load. Ngayon, kailangan mag-assign tayo ng sign convention para dito sa resultant. So, kung titingnan natin, dito tayo umikot sa may 30 pound na load. So, ito yung resultant natin. So, basically, ang mangyari dyan is ganito. Pag umikot tayo ngayon dito sa 30, with respect dito sa resultant natin, since yung direction ng turning motion natin is along do sa direction ng resultant natin, which is going down, ang sign convention nitong 110 pounds natin is also said to be positive. So, in this case, kung titignan natin, positive yung moment na mga individual forces natin, and then positive also din yung tinutukoy natin moment na resultant. So in this case, pwede na natin ngayon kuhanin yung tinutukoy nating perpendicular distance. So perpendicular distance magmula sa 30 pound na load na resultant, you have 440 pounds all over 110 pounds. So basically, magkakancel out siya. So, ang perpendicular distance na resultant natin magmula sa 30 pound na load is you have 4 feet. Ayan. So, kung titingnan natin kung tama ba siya o mali, susukatin natin. So, lumalabas, dito tayo nag-plot ng turning motion natin para doon sa moment na resultant. So, extend tayo ng line dito. So, dapat ang lumabas sa kanya is 4 feet. So, dapat is 4 feet. So, kung babasahin natin yung corresponding perpendicular distance sa current configuration natin, lumalabas, you have 3 feet as well as meron kayong ditong 1 feet. So basically, tama lamang yung solution natin para do sa previous equation natin. Ngayon. Again, check natin. So other than yung 30 pound na load, pwede pa tayong mag-take ng moment summation naman dito sa may 60 pound na load. So yun nga gagawin natin. So gawin natin is magano tayo. Ayan. So extend tayo ng line. So again, kung titignan natin yung ayan. So ito yung configuration natin. Again, pakita natin na yung resultant natin nandito pa rin sa location na yun. So, again, ang resultant natin is nandito. Basically,
So, yung result natin. Again, pag sinukat natin dito, kanina, ang original distance niya is you have 6 feet. So, sulat natin. So, you have here 6 feet. Ngayon, kung susukatin naman natin yung perpendicular distance na resultant, magmula naman dito sa ating 30-pound na load, it measures 4 feet. So in this case, ang perpendicular distance naman niya magmula sa may 30, you have 4 feet. So project tayo ng line. So yung layo naman niya magmula dito measures 4 feet. So, ang gawin natin dito is, let us try to consider another location para ma-prove o ma-justify lang natin na tama yung position ng resultant natin. So, again, ang resultant natin is at a value of 110 pounds, no? So, this time, ang gagawin naman natin is, instead na tayo ay may take na moment summation dito sa may A dahil tapos na tayo, at dito rin sa may 30 dahil tapos na tayo. Ang gagawin natin is let's try to take moment summation naman dito sa may 60. Sa may 60. So ayan, dito tayo magtitik na moment summation. So tingnan natin. Again, ilan ba available forces natin? So kung bibilang natin available forces, you have 1, 2, 3, tapos you have 4. So, dito sa may A, wala tayo nakikitang force dito. So, lumalabas you have 1, 2, 3, as well as 4. Now, ang gagawin natin dito is, let's try to take moment summation naman dito sa may 60-pound na load. So, moment summation. So, moment summation naman dito sa may location ng 60-pound na load, all forces going in the clockwise direction considered to be positive. So, again, you have 1, 2, 3, tapos 4. 4 available forces. Pero, dahil nga tayo ay nag-take na moment summation dito sa may location ng 60-pound na load, so, ibig sabihin, from 1, 2, and then 3 as well as 4, basically lumalabas tatlo na lamang yung consider nating force. So you have here 1, you have here 2, wala to, hindi kasama. Then you have here 3. Again, sa concept ng moment summation, basta't merong may force na kinonsider sa location kung saan kayo magtitake ng moment summation, which is sa 60, basically yung persa nating 60-pound na load magsicease to exist kasi wala siyang perpendicular distance mula sa sarili niya. So, ang mangyayari dyan is, consider lang natin yung 20, yung 40, as well as yung 30-pound na load. So, yun nga gawin natin. So, dito sa may right side, makikita natin yung moment ng mga forces na bubuo doon sa tinutukoy nating resultant. So, tingnan natin. So, dahil tayo magtitik ng moment summation sa may 60, nangyari is ganito, ikot tayo. So, since yung direction ng turning motion natin sumasalubong dito sa direction ng 20-pound na load, ang corresponding sign convention ng 20 natin is said to be negative. So, negative 20. So, multiplied by, magmula dito hanggang dito, ang distance natin is you have 2. So, you have 2. Then, another one is yung 40. So, pag nag-rotate tayo dito, since yung direction ng turning motion natin is along do sa direction ng 40-pound na load natin, ang corresponding sign convention niya is said to be positive. So, positive 40.
Then, gano'ng kalayo? Magmula dito hanggang dito. So, you have 4 plus 2. So, you have a total of 6. Yan. Then, last one is itong tinutukoy nating 30 pound na load na makikita natin dito sa may left side. So, ikot tayo. Ikot. So, yung direction ng turning motion natin is opposite o sumalubong doon sa direction ng 30 pound na load. Ang sign convention natin ng 30 is said to be negative. So, negative 30 multiplied by 4. Hindi. You have here 60, no? Magmula dito hanggang dito. So, ang distance natin is you only have 3. Ayan. So, again, itong right side, ito yung components na bubuo doon sa tinutukoy natin resultant. Whereas, dito naman sa side na to, dito natin makikita yung tinutukoy nating resultant side. Again, kung yung mga individual forces natin has the ability to rotate, ganun din yung tinutukoy nating resultant. So, moment ng resultant. So, moment ng resultant magmula doon sa may 60 pound na load. Yan. So, pag sinimplify natin itong right side, lumalabas ng value niya is said to be positive 110 feet-pounds. Yan. Then, consider na natin yung tinutukoy nating portion ng resultant. So, again, ang mangyari niyan is tingnan natin yung direction ng kung ano yung maging corresponding sign convention resultant. So, ikot tayo dito. So, since yung ikot natin is along doon sa direction ng resultant, ang sign convention ng resultant natin is said to be positive. So, again, ang resultant value natin dito is you have 110 pounds. So, sulat natin. So, positive 110 pounds. Positive 110 pounds. Tapos, perpendicular distance magmula sa may 60. So, in this case, ang perpendicular distance magmula doon sa may 60 pound na load is you have positive 110 pounds all over positive 110 pounds. So, in this case, magkakasalot yung unit niyan. So, ang perpendicular distance natin magmula sa 60 pound na load measures 1 feet. Yan. So, check natin kung tama. Project tayo ng line. So, project tayo ng line. Then, project tayo ng line dito. Pag sinukat natin, base dito sa figure nito, ang distance natin is you have 1 feet. So, again, tama lamang yung distance natin. So, yung distance natin magmula sa may 60 pound na load measures 1 feet. So, gagawin natin dito is ganito. So, last one. So, tignan natin kung tama pa rin yung solution natin. So, again, kung titignan natin, napag-moment tayo sa may A, napag-moment tayo sa may location 30, napag-moment location tayo doon sa may location naman ng 60. So, ang gagawin natin dito is, try naman natin mag-moment summation doon sa remaining locations ng 20, as well as ng 20, as well as ng 40. So, ayan, 20 as well as 40. Again, kung titignan natin, dito natin na-plot yung resultant. So, ito yung resultant natin.
So, yung resultant natin is equivalent to 110 pounds. Yan. So, sulat natin. Resultant is equivalent to 110 pounds. So, pag binasa natin siya, magmula din sa corresponding configuration, magmula sa may 20, dapat ang corresponding distance niya should measure 1 feet. So, yun nga gawin natin. Tayo ay magte-take na moment summation sa may location naman ng 20. Yan. So, pag nag-rotate tayo sa may 20, so since yung direction ng 40 pound na load natin is along do sa direction ng turning motion, lumalabas positive. So, moment summation ng 20 pound na load, all forces go in the clockwise direction considered to be positive. So, lumalabas ito, respect dito, is you have positive 40. Then, yung layo naman niya, magmula dito, measures 4 feet. So, 40 multiplied by 4. Now, since yung remaining forces natin, wala na dito sa may right side, rather nandito na sa may left side, ang gagawin natin dito is magro-rotate tayo. So, in this case, rotate tayo. So, sign convention naman natin ng 60, since sumalubong is said to be negative. So, negative 60 multiplied by distance niya, magmula dito hanggang dito. So, you have 2. Yan. So, last one is tayo ay magro-rotate ulit dito sa 20, tapos titinan natin yung corresponding sign convention naman ng 30 pound na load. So, since yung direction ng 30 pound na load natin is opposite o sumalubong doon sa turning motion natin, so yung corresponding sign convention ng 30 natin is also said to be negative. So, negative 30. Then, yung distance naman niya, magmula dito hanggang dito. So, you have 2 plus 3, you have 5. So, 5 siya. So, again, simplify natin yung value nitong tatlo na to. So, lumalabas na yung simplified value niya is you have negative 110. So, negative 110 feet pounds. Yan. Again, itong pinaka left side natin, dito natin makikita yung moment na resultant. So, moment ng resultant magmula doon sa may location ng 20 pound na load. Yan. So, again, ang resultant value natin is at 110 pounds. So, sulit natin 110 pounds. 110 pounds. Tapos, ano ba yung corresponding sign convention? So, lumalabas dito tayo umikot. So, since yung direction ng turning motion natin is sa lubong, so, ang corresponding sign convention natin 110 is said to be negative. So, negative 110. Tapos, perpendicular distance magmula sa may 20 pound na load. So, perpendicular distance magmula sa 20 pound na load is you have negative 110 feet pounds all over negative 1110 pounds. Basically, magkakancel out yan. So, ang perpendicular distance magmula sa 20 pound na load measures 1 feet. Yan. So, tingnan natin kung tama. So, again, kung titignan natin, plot tayo ng line dito para ma-measure lang natin na tama yung position ng resultant. Then, mag-extend tayo ng line dito. So, base dito, kalahati ng 2 feet. So, lumalabas na tama lamang. Na yung distance natin is 1 feet. So, ayan. So, again, prove pa rin natin. So, nakakailan na tayo. So, you have 1, you have 2, you have 3, you have 4. So, meron pa tayong 40 pounds as well as yung position ng resultant. So, moment tayo ng
Ayan. So again, kung titignan natin, na yung resultant natin was found dito between yung 60 saka ng 20. Na yung resultant natin was at a value of 110 pounds. Yan. Now, kung babasahin natin yung distance nito, magmula dito, dapat ang lumalabas sa kanya is you have 4 plus 1. Ito, 1. So, dapat ang lumabas sa kanya is 5 feet. So, check natin kung 5 feet nga. So again, tayo ay magtitik ng moment summation dito sa may 40. So mangyari dyan is you have here what? 1, 2, 3 component of force tapos yung value ng resultant. So sulit natin. So summation of moment magmula sa may 40 pound na load, all forces going in the clockwise direction considered to be positive. So lumalabas ngayon, tingnan natin, lahat ng forces natin wala dito sa may right side. Rather, makikita natin siya dito sa may left side. Yan. So consider na natin mga corresponding forces. So, mikot tayo sa may 40. Mikot tayo sa may 40. So, lumalabas na yung 20 pound na load natin is along. So, kung along siya sundo sa direction ng turning motion, positive 20. Ang distance niya is you have 4. Ayan. So, another one is yung 60. So, since yung direction is 60, respect to sa turning motion natin is opposite, nagsumalubong siya, yung corresponding sign convention natin 60 is said to be negative. Again, perpendicular distance, you have 4 plus you have 2. So, you have a total of 6 as the perpendicular distance. Then, last one is itong 30 pound na load. So, ito is sumalubong. Ang corresponding sign convention natin is said to be negative. Negative 30. So, negative 30. So, magmula dito, 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 saka dito. So, 4 plus 2 plus 3, you have a total of 9 as the perpendicular distance. So, multiply by 9. So, again, pag simplify natin itong side na to, ang lalabas na value sa kanya is you have negative 550 feet pounds. Yan. Then, again, lumalabas na itong left side natin dito. Dito natin makikita yung moment na resultant natin magmula sa may 40. So, moment na resultant magmula sa may 40 pound na load. Ayan. So, ang resultant value natin, you have 110. 110 pounds. Tapos, perpendicular distance magmula sa 40. Then again, dahil tayo ay umikot dito sa may location na 40 pound na load, dahil tayo umikot dito sa location ng 40 pound na load, lumalabas, kinakalaman ko rin natin yung corresponding sign convention ng resultant. So, since yung resultant natin sumalubong doon sa direction ng resultant natin, ang sign convention natin para dito sa ating 110 pound na load is said to be negative. So, negative 110 pounds. So, ang mangyari ngayon yan is pwede natin ngayon simplify. As in, yung perpendicular distance magmula doon sa may 40 pound na load is you have negative 550 feet pounds all over negative 110 pounds.
So, pag simplify natin, ang perpendicular distance magmula doon sa may 40 pound na location is you have 5 feet. Yan. So, tama lang yung solution natin. So, again, pag binasa natin yung distance magmula dito, ang distance niya measures 5 feet. Yan. So, nakakailan tayo yung location para ma-justify natin yung position ng resultant. So, magmula sa may magmula dito sa may A, sa 30, sa 60, sa 20, as well as sa may 40. Now, meron pa tayong isang possible location para makita natin kung nasaan nga ba yung resultant. So, in this case, hindi pa natin nagagamit yung location ng resultant. So, yun nga gagawin natin. So, kailangan natin ng figure. Copy lang natin yan. So, copy lang natin yung figure. Ayan. So, again, papatunayan natin yung resultant. Nandun siya. So, gawin nga natin. Yun nga gagawin natin, no? So, again, ang resultant natin is to be found between dito sa location ng 60 as well as 20 pound na load. Yan. So, resultant natin is we have 110 pounds. Yan. So, ang gagawin natin dito is hahanapin natin yung resultant magmula mismo sa location niya. So, base doon sa sinabi ko, since babasahin natin siya, ilulocate natin siya sa mismo location niya, wala tayong mababasang distance. So, technically, dapat ang distance ng resultant magmula sa current position niya should be read as 0. So, yun nga gagawin natin. So, tingnan natin. So, moment ng resultant, all forces going the clockwise direction considered to be positive. So, ano na mga available forces? So, available forces natin, you have 1, you have 2, you have 3, then you have 4. So, apat na forces na yan, magre-reflect yan. So, moment ng summation magmula sa may resultant. So, project tayo ng corresponding lines. So, ikot tayo dito. So, mangyari, since itong direction ng 20, with respect sa turning motion is sumalubong, ang corresponding sign convention niya is red or is labeled as negative. Negative 20 multiplied by distance niya is you have 1. So, 1 ang distance magmula dito. So, lagay lang natin 1 siya magmula dito. So, multiply by 1. So, next one is itong 40. So, since yung direction of turning motion natin is along, so lumalabas na yung sign convention natin sa 40 is positive. So, perpendicular distance magmula dito hanggang dito. So, you have 4 plus 1. So, you have 5. Yan. Then, meron pa tayong forces na instead na located dito sa may right side, makikita naman natin sila dito sa may left side. So, ito siya. Na? So, consider natin sila. So, ikot dito sa may position ng resultant. So, since yung direction ng turning motion is sumalubong doon sa direction ng 60 pound na load, so, negative 60 multiplied by, you have what? So, you have here, magmula dito hanggang dito, which measures 1 feet. Yan. So, okay tayo sa 60. So, last one is itong 30. So, ikot tayo sa may position resultant.
So, since yung turning motion natin is sumalubong doon sa direction ng 30 pound na load, ang corresponding sign convention natin ng 30 is said to be negative. So, negative 30, then multiplied by distance niya, magmula dito hanggang dito. So far you have 3. Then ito, measures 1. So, 3 plus 1, you have 4. Yan. Is equivalent to, sa kabilang side, kung titignan natin, again, sa kabilang side, makikita natin dito yung moment ng resultant magmula sa may resultant. So, moment ng resultant magmula sa may resultant niya. Sa mismo sa kanya. Yan. So, pag simplify natin yan, lumalabas na value niya is said to be 0. 0 feet-pound. Pag simplify natin to, lalabas sa kanya is technically 0. Yan. So, sa kabilang side naman, although meron tayong value ng resultant, ang value ng resultant natin measures 110 pounds. So, sulat man natin 110 pounds. So, 110 pounds. So, either positive, negative. So, lumalabas naman na since ang resultant ay susukatin natin mismo sa location niya, which is nandito, so perpendicular this niya is 0. So, in this case, 0 is equivalent to 0. Ayan. So, na-prove na natin na yung location ng resultant natin still lies in this particular location. So, magmula sa A, it measures 6 feet. So, iba-ibang solution, pero na-prove natin, na-justify natin na nandun at nandun pa rin talaga yung tinutukoy nating resultant. So, yan.